Ilang araw bago ang Semana Santa, tinututukan na ng mga ahensya ng pamahalaan ang sitwasyon sa airport at bus terminals. Magbabalita si Gerard de la Peña. Kung ikukumpara sa mga ordinaryong araw, mas madali nang mapuno ngayon ang mga check-in counter ng Ninoy Aquino International Airport. Isang linggo kasi bago ang Semana Santa, marami na ang paalis para magbakasyon. Katulad ng pamilya ni Vanessa na papuntang Hong Kong na maagang aalis para makabalik din agad. Dahil sobrang daming tao for sure and mahirap pabalik pag masyado maraming tao. Pinakamabentang destinasyon pa rin daw ang Katiklan, Tagbilaran, Puerto Princesa, Japan at South Korea na halos fully booked na raw sa ngayon. We have slightly increased our frequencies as early as now. Meaning, ang traffic po ng aviation ay tumataas at siguradong expected to pick up. Pero wag daw magulat kung may kaunting paghigpit ng mga airline, lalo na sa bitbit na power bank. Ayon sa guidelines ng Cebu Pacific at AirAsia na naaayon din sa guidelines ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, mga power bank na may capacity lamang na 100 watt-hours ang papayagan. Ang sasobra rito, kailangan pang ipagpaalam sa airline. Hanggang 2 lang din kada pasahero ang papayagan. Bawal din i-check-in. Sa loob naman ng eroplano, bawal itong gamitin. Kailangan din nasa seat pocket o sa ilalim ng upuan ilalagay. Nitong Marso lang inilabas ng CAAP ang guideline, kasunod ng pag-usok ng isang power bank sa loob ng eroplano. We're raising awareness and of course yung safety, kasi alam naman natin sa aviation industry mahalaga talaga yung safety dahil ayaw natin na magkakaroon ng mga untoward incidents, and at the same time ang priority talaga natin yung ligtas na pagbiyahe. We're doing this now because alam natin na napakarami mga pasahero yung babiyahe. Sa mga susunod na buwan, magiging mas mabusisi na rin ang mga airlines sa dami ng electronic devices na dala ng isang pasahero. Nag-issue naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na higit 1,000 special permits para sa mga bus. Yan ay para madagdagan ang mga bumabiyahe at matugunan ang dagsa ng mga pasaherong uuwi sa kanilang mga probinsya. Epektibo ang mga permit na yan mula April 11 hanggang April 27. Pinabibilisan na rin ni Transportation Secretary Vince Dizon ang pagtatayo ng North-South Commuter Railway. Mahalaga raw na magamit na agad ito ng mga commuter ng tren mula Metro Manila hanggang Bulacan. Oras na makumpleto, 30 minutes na lang daw ang biyahe mula Maynila hanggang Malolos. Kabilang din sa mga istasyon ng tren ang iba pang mga bayan sa Bulacan, tulad ng Marilao, Maykawayan, Bukawi, Balagtas at Giginto. Magpapatuloy rin ito hanggang Clark, Pampanga. Para sa 1PH, Gerard de la Peña, News 5.